Oo. Alam niyo kahapon, hindi dapat ko ito maitatapik ngayong umaga. Iba dapat ang aking topic. Oo. Iba. Accident po kahapon, may kakwentuhan po ako na isang kausap ko na follower ko kahapon from Japan. Taga-Japan po itong follower ko. Minessage niya ako, sabi niya, "Nyo, baka pwede tayo mag-coffee." Sabi niya gano'n. Nandito po ako sa Pilipinas. Oo, si Ate Beth. Good morning sa iyo, Ma'am Beth. Enjoy. 2 weeks lang daw ang kanyang bakasyon dito sa Manila. Oo, tapos balik na siya ng Japan. Ate Beth, tinanong ako kahapon ni Ate Beth, "No, hindi ba dati malapit ka sa mga Duterte?" Mga ganun except tanong niya. Sabi ko, medyo malapit tayo sa Duterte. Nagkakaroon tayo ng pagkakataon na makausap yung mga tauhan doon, ng mga trusted ni dating Pangulong Duterte. Natatawag ako, tinatawagan ko sila, at pinapupunta ako. Sabi ko ganun. Now, ito po ang tanong niya. "No, kilala mo ba si Muking?" Yun ang tanong niya sa akin kahapon. Sabi ko, hindi ko muna siya sinagot. Ang sagot ko sa kanya pasimple. Sino ba itong Muking? Oo, mga kanya kunwari hindi ko siya kilala. Sino ba ito si Muking? Ano ang papel nito sa buhay? Anong meron sa kanya? Ano ang issue sa kanya? Ngayon mga kaibigan, hindi ko po kasi totally napuyat na ako kapapanood nung hearing sa Kongreso nung isang gabi. Di ba nung last hearing nila, kung di ako magkakamali, inabot ng madaling araw ata yun, alas 12, alauna ng madaling araw. Kaya nakatulog na po ako. Oo. Now, mga kababayan, meron siya ipinakita sa akin na video. Isinend niya, "No, panoodin mo ito." Sabi niya, gusto ko lang makuryus ako kasi binanggit na itong taon to. At sabi ko nga sa kanya, pamilyar ang pangalan. Sabi ko, pamilyar sa akin yung Muking. Sabi ko ganyan dos kay Ma'am Beth. Ngayon, ang sabi niya, "Nyo, yun daw ang nagbibigay daw ng pera galing sa PMS." Sabi niyang ganon ni Ma'am Beth na taga-Japan. Ngayon sabi ko, ano kayo ba nagbibigay ng pera si Muking? Nakakakuha na ako ng clue, mga kababayan, doon sa sinasabi ni Beth. Sabi niya, panoodin mo niyo, tignan mo yung messenger mo. Nung tinignan ko, binanggit niya siya ni Colonel Garma na ilang times siyang binanggit. At yung mga congressman na nagtatanong doon kung sino itong certain Muking, Espino, kung babae o lalaki. Alam niyo, natatawa ako sa mga tanong ng congressman. Natatawa po ako. Bakit? Kung mayroong tinatawag na Bongo sa Malacanang noong panahon ni dating Pangulong Duterte, mayroon din pong Rochelle. Ay, sorry. Ito pala si Rochelle. Iba ito. Tao to ni dating Pangulong Noynoy Aquino, ni Pinoy, si Rochelle. Ito pong si Senator Bongo. Yeah, I know. Yeah, I know. Kilala ko personal. Oo. Alam nyo, kung meron tinatawag na Bongo na pag pumunta ka kay Pangulong Duterte, meron din tinatawag na Muking. Yes. May tinatawag na Miss Muking. Ito pong Miss Muking na to, kung di po kilala ito ng mga DDS vlogger, I think hindi to kilala ng mga ilan DDS vlogger na mga baguhan lamang dyan. Ilang beses ko po itong nakaharap. Pag ako'y pinapupunta sa executive building ng Malacanang, doon po kami nagkikita ni Madam Muking Espino. Marami siyang text sa akin, may mga text siya sa akin. Hindi po nila mapapasinungalingan ito. I-mention ko muna, paano ko ito nakilala? Si Muking. Nung one time na bagong tumakbo si Senator Bongo, 2029, bago siya tumakbo as senator, tinawagan ako personal ni Senator Bongo. Ang sabi niya sa akin, "Ninyo,
Bibigyan kita ng allowance, bibigyan pa kita ng budget monthly. Bibigyan niyo pa kita ng monthly budget. Sandali lang po. Buksan kasi nagpapakulo ako ng karne. Magsisinigang ako eh. Tutuloy kong kwento. Sandali lang. Umaano baka kumukulo eh. Wait. Yan. 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 Ito na po mga kaibigan. Itong si Muking, nakilala ko ito through Senator Bongo. Senator Bongo, ito nga ang sabi sa akin dati ni Senator Bongo. Ninyo, kailangan kita, kailangan daw ako ni Senator Bongo noong 2019. Na kung saan, noong 2019, tumakbo pong senador si Senator Bongo. Totally yung tawag niya sa akin 2018 yan eh, hindi 2019. Kasi 2019, diyan talaga siya official na nag-file as senator. Now, 2018, kinakausap na ako ni Senator Bongo para nga maging maingay sila sa social media. Ito po mga kababayan ha, wala pong kasinungalingan ito. Bali po ito sa aking karanasan. Ito, may kupal na pumasok. Inamong, kalbo ka, wala ka din pagkakaiba sa banateros kung sinong mas malaking bigay, yun ang kakampihan mo. Alam mo, Pampilon, pag ang isang inutil, isang tanga, na viewer, nagalit sa isang taong pinapanood niya, yan ang galawan. Yan ang galawan kagaya mo. Taga-comment. Alam mo, Pampilon, mas nakakahiya ka. Bakit? Hindi mo makuhang ilabas ang pagmumukha mo. Gumagamit ka ng dami account, kayo ang mga tinatawag na troll warrior na kupal. Oo. Walang gagawin kung hindi pumutak ng pumutak, kumuda ng kumuda. Yan ang papel mo sa buhay. Ito ang challenge ko sa iyo, kaibigan. Para meron kang alam, para meron nalalaman ng kukote mong tanga, makinig ka na lang. Para meron kang ideya kung sino ba ang pinaka-main topic dito. Huwag kang tatanga. Huwag mong ipakita ang pagiging mong pendehong ungas. Kasi ito sa mga ibang dito sa sinasabi ko, hindi kilala si Muking. Hindi kilala si Muking. Totoo lang. Hindi nila kilala si Muking. Ano ba ang papel ni Muking? Ano ba ang papel sa Duterte Group? Hindi nila kilala. Ito po. Ito na mga kababayan. Nag-usap na kami ni Senator Bongo 2018 na ang sabi niya nga, kailangan niya ako, tutulungan ko daw siya sa camping-camping para malalong maipaikot ko siya sa buong Cordillera region. Nagawa ko naman yun. Kasi hindi naman po sa pagmamayabang, hindi naman po sa pagtataas ng upuan, ikilala po tayo ng mga mayor sa Cordillera. Kalinga, Apayao, Mountain Province, Benguet, Baguio, Abra. Kilala tayo ng mga local politician dyan. Dahil under ako nung panahon na yon ng MRRD. Kami ang nagsimula ng pag-iingay ng Duterte run sa buong Cordillera. Hindi po may mapasinungalingan yan. Now, ang sabi nga sa akin ni Senator Bongo, ninyo, akong bahala sa'yo, pupuntuhan kita, ganito, ganyan. Sabi ko, noted sir, magre-report ka na kay Muking. Yun ang pagkakasabi sa akin ni Senator Bongo nung time na yon. Okay, mula nung nag-start na kami ng pag-uusap ni Muking, lahat ng sahod ko sa tanggapan ni Senator Bongo ang nagpapadala si Muking Espino. Kung nakakaalala ninyo ng mga past live ko, hindi pa na-mention si Muking, may sinasabi ako dati, meron isang babae dyan. Ito yung mga kulo ko dati. Meron isang babae dyan na kaipilido. Kaipilido ng isang politiko sa Pangasinan. Kung natatandaan ninyo,
Ha? Kung talagang taga-subaybay kayo sa mga live ko, ilang beses kong name-mention, ilang beses kong mine-mention na meron isang politiko na kaipilyido niya ang nasa Pangasinan. Ito po yung tinutukoy ko. Si Madam Muking Espino. Si Madam Muking Espino, yan po ay isa sa powerful na babae sa loob ng palasyo ng Malacanang. Yan po ay isa sa may pinakamakapangyarihan sa Malacanang nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Pero in fairness naman kay Madam Muking Espino, wala akong masasabing negative. Napakabait niyan, napakahusay, at magandang mag-alaga ng mga tao sa baba. Maayos. Totally, tawag sa akin yan, Sir Onins, Sir Nino, magalang. Dito po pakinggan natin yung sinasabi ni Kurt, din dating pulis, Garma, na kung saan minensyon niya na ang pangalan. Kaya nga po, nung narinig ko na yung video na binigay sa akin ni Ma'am Beth kahapon, sabi ko, putang inang yan, wala na. Wala na ano na si Muking. Wala na mention na ang pangalan. Tuloy-tuloy na ito sa investigasyon. Isa na ito sa mga exciting na investigation na aabangan natin, mga kaibigan. Isa ito sa mga magaganda na mangyayari kung sino si Muking, ano ang abot ng kanyang rurok sa loob ng Malacanang. Naku po. Pakinggan muna natin bago ako magbibigay ng komento tungkol po doon. Yung sinasabi niyang si Muking ay nanggagaling ang pera. Okay? Ito. Wait. Galing ang pera daw sa mga OGK at mga pag may mga napapatay noon, galing daw sa PMS. Tapos natataranta daw yung isang opisyal ng PNP dati ayon kay Garma dahil malalaking amount na ang ibinibigay na pinapadala ni Muking. Pakinggan natin. Rating. There was already an allegation that Leonardo, sa kanya daw po nanggaling yung reward money. Saan naman kinuha ni Leonardo, if you would know, Ms. Garma? Yun, Mr. Chair, I heard from Pedro, there was a time na lumabas siya na sa IDG, nagkakamot ng ulo kasi namumblema na siya. According to him, is malalaki na yung pera na pumapasok sa accounts niya and kinakabahan na siya sa mga pinapadala galing kay, minention niya kasi yung pangalan ni Muking, Mr. Chair kaya I presume na dun galing because that is his exact word. One more allegation, Mr. Chair. Is it true yung nabanggit dati na sa PCSO daw galing yung source ng reward money and this was during the time na GM daw po kayo? Hindi po. I think it's... sige, hindi po, Mr. Chair. Okay. Thank you very much, Ms. Garma. That's all. Thank you, Mr. Chair. Ayun. Ano pong narinig ninyo? Ano pong narinig ninyo, mga kaibigan? Ang pera na galing para sa pambayad sa mga patayan sa OGK ay nanggagaling sa PMS. At ang nagpapadala ng pera ay si Miss Muking. Hindi pa binabanggit ang buong ipilyido ni Muking dyan. Hindi pa binabanggit na Espino. Wala pang nagko-content ng vlog na to tungkol dyan. Sino ba si Muking Espino? Wala pang nagko-content, mga kaibigan. Wala pang nagtatopic. Ha? Tuloy tayo sa pakikinig. Doon galing ang pera daw kay Muking Espino. Galing kay Muking. Okay, next topic, itong isang video na napanood ko pa. Pinapatawag na si Muking sa Kongreso. Ito. Not the one operating the whole operation. Hindi po. Yung ano po, alias Muking, lalaki yung to, babae? Babae po, Mr. Chair. Ang pangalan niya po niya is Irvina Muking Espino po. ASEC ng PMS, tama po ba? Yeah, yes, Mr. Chair. Now I remember. Thank you, Mr. Chairman. Next hearing, I think that will be right. Yes, we already asked the committee secretary to invite Ms. Muking. Thank you. Our next committee hearing. Thank you. Thank you, Congressman Gonzales. The next interpreter.
So, alam niyo, may napasin kayo doon sa video na kung saan nung binanggit ang pangalan ni Muking Espino na tinanong, kunwari hindi kilala ni Congressman Dong Gonzales ng Pampanga. Di ba? Hindi kunwari hindi kilala ni Congressman Dong Gonzales si Muking. Alam niyo mga kaibigan, kaya ko po nasasabi na kunwari na hindi kilala ng mga politiko, wala pong makakarekta kay Pangulong Duterte. Walang makakalapit na politiko para sa one-on-one meeting o para sa mga guesting kay Pangulong Duterte nang hindi ka dadaan kay Bongo. After kay Bongo, lahat dadaan na kay Muking Espino. Yan ang totoo. Hindi ka pwedeng dumaan, pumunta, rumekta kay dating Pangulong Duterte sa Malacanang kung hindi ka dadaan sa table o makikipag-usap kay Muking Espino. Yan ang kanang kamay ni Senator Bongo. Wala pang Jello dyan. Yung Jello Villar, wala pa yan. Wala pa si Jello Villar. Kailan lang sumulpot si Jello Villar na chief of staff ngayon ni Bongo sa Senado? Kailan lang sumulpot yan? Wala pa yan. Ako may naririnig na rin akong mga negative issue about kay Jello, pero wala akong alam doon tungkol doon. Pero ito na. Nabanggit na nga ang pangalan at pinapatawag na sa Kongreso. Alam niyo, napakagandang bagay ito eh. Napakalaking bagay, pera ng taong bayan pinambabayad sa mga AJK. Correct! Correct, agree. Pati yung mga vlogger nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Ipanghamon ko dati, di ba? Kung natatandaan ninyo, maglabasan tayo ng bank account na ATM. ATM, Banat Bay. Hindi tayo may mention ni Banat Bay. Ito si Muking. Kung ikatapik man ito ni Banat Bay, si Muking, sigurado, puro magiging favor lahat kay Muking ang sasabihin ni Banat Bay. Kasi ang hamon ko rito, kay Banat Bay dati, magpakitaan tayo ng ATM. Ipakita, ilutang kung sino ang mga nagpapadala sa atin ng pera through ATM. At malalaman natin na ang nagpapadala ay konektado sa Malacanang noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Iyan ang katotohanan na hindi nyo maitatanggi, mga putang ina ninyo. Ha? Yan ang hindi nyo mapapasinungalingan, mga leche kayo. Ha? Banat Bay, cool ka ba na maglabasan tayo ng ATM at ipakita natin kung sinong mga nagpapadala? Ha? Ha? Willing ka ba doon para makita kung saan connected doon nagpapadala sa atin ng pera nung panahon ni Duterte, nung siya ang Pangulo natin ng bansa? Ha? May mention ko pa, hanggang sa na-aresto ako about sa kasong cyber libel nung panahon ni Digong na kung saan hinuli po ako sa Baguio. Ano ang connected doon ni Muking? Meron din po. Meron connected si Muking doon sa pagkakaresto sa akin. Hindi para ako'y hayaan. Mamaya i-explain ko pa din yan. Ha? Ako, ikikwento ko lang dito mga kaibigan, yung base sa experience ko through Muking Espino. Kung ano ang nakita ko sa kanya, ano ang nasaksihan ko sa kanya, kung paano kami nag-uusap ni Madam Muking, yun lang po ang aking ikikwento sa live ko na ito. Ha? Sabi ko nga, wala akong ikikwentong negative dito kay Muking. Base sa experience ko kay Muking. Base sa mga tawag niya sa akin. Ha? Ha? Yun ang iaano ko. Ha? Ito, tanggalin na natin tong kupal na to. Isang kupal, iba ang topic, ipapasok niya, ibang topic ang ipapasok niya. Layas. Layas. Absuelto na daw yung isa. O, anong pakialam namin kung absuelto na? Ha? Anong pakialam namin kung absuelto yung manyak mong pastor? Ha? Layas. Iba ang topic dito. Ha? Ito na, kwento ulit tayo. Ang challenge ko nga dati kay Banat Bay, magpakitaan tayo ng ATM. Para ma-mention kung saan connected. Ito po, hindi mo pa napasinungalingan to.
Pag nagpapadala sa akin ng pera si Muking, pag nagpapadala ng pera sa akin si Muking, may mga text siya. Sir Ninyo, pakicheck na po ang ATM nyo. Naipadala ko na po ang para po sa'yo. Sir Ninyo, natanggap nyo na po ba yung allowance? Ganun. Ganun ang tawagan namin ni Madam Muking Espino. Sir Ninyo, natanggap mo na po ba ang perang pinadala ko? Ganun ang tawag sa akin ni Madam Muking. Ako nagkasabi lamang ako ng totoo. May mga text sa akin si Muking. May mga message sa akin. Hanggang sa nagpalit siya ng cell number niya. Yung dating number niya, wala na yun. Nagpalit siya. Hindi siya mapapasinungalingan kasi kilala siya ng mga tao sa loob ng Duterte community. Si Muking, mga kababayan. Kilala siya. Kaya malaking, kung may alam si Colonel Garma, kung nag-ingay na si Colonel Garma na sinasabi niyan ganito nang galing ang pera, mas may alam. Mas malalim ang nalalaman ni Muking Espino, ni si Colonel Garma. Mas malalim ang nalalaman. Mas malalim ang nalalaman ni Muking Espino. Hindi natin pwedeng baliwalain si Muking. Pero ang tanong, gagawin niya ba yun? Gagawin ba ni Muking ang bumaliktad at magsabi ng nalalaman niya? Gagawin ba ni Muking yun? Dapat ang isa sa gawin ng gobyerno ngayon, protektahan si Muking. Ibigay ang dapat na proteksyon para hindi magalaw si Muking at magsabi ng katotohanan ayon sa kanya. Kasi ito mga kaibigan ha, one time may pagkakataon, kung natatandaan ninyo yung tinira ni Arnold Clavio, may merong pagkakataon na tumira si Arnold Clavio kay dating Pangulong Duterte na kung saan ang sabi ni dating ni Arnold Clavio dati, nasaan ang Pangulo? Di ba mayroong ganon eksena? At nagkaroon ng eksena na namura ko siya sa throw phone. Yun po ay utos nun ni Madam Muking. Yun po. Ang sabi nga sa akin ni Muking dati, ninyo tanggalin mo si Igan sa Viber group ng hukbong pagbabago. Baklasin mo yan. Kalaban natin yan. Yun pang sinabi sa akin ni Muking, tinawagan niya pa ako noon. Kaya dali-dali ko, tinanggal. Ha? Ang dali-dali ko. Nakikita niya dati yung mga video presentation ko dati na galing mismo kay Pangulong Duterte, yung mga pagbati niya. Lahat po yung galing kay Muking. Lahat yung galing kay Muking. Kaya, kung sino man DDS nagagamit ng video live ko na to at wala naman kayong alam, tiyakin nyo na kilala nyo si Muking. Ha? Tiyakin ninyo na kilala nyo si Muking personal at tiyakin nyo sa sarili nyo na nakakarekta kayo kay Muking. Pero kung hindi kayo rekta kay Muking, magdudulong-dulungan kayong mga putang ina ninyo at gagamitin nyo lang ang content ko, putang ina ninyo na paghahalatang mga tanga kayo. Ha? Na paghahalatang mga gunggong kayo. Ha? Huwag ganon, mga kababayan. Ha? Magpakatotoo kayo. Ha? Alam nyo, panutin ulo itong sinasabi ni Colonel Garma, yung last na pinakita ko, medyo panoodin nyo. Nung binensyon niya ang pangalan ni Muking Espino na dating undersecretary ng PMS, bigla siyang gumanon. Kasi na-mention niya si Muking. Napangalanin niya. Ha? Napangalanan niya si Muking.
At isa sa mga inaalagaan ni Senator Bungo, si Muking. Maraming alam yung ali. Ha? Panoodin nyo to, lipangmasin ninyo, nung gumanon si Colonel Germa. Panood. Not the one operating the whole operation. Hindi po. Yung ano po, alias Muking, lalaki yun to, babae. Babae po, Mr. Chair. Ang pangalan niya po niya is Irvina Muking Espino po. ASEC ng PMS. Tama po ba? Yeah, yes, Mr. Chair. Now I remember. Thank you, Mr. Chairman. Next hearing, I think we have to invite. Yes, we already asked the committee secretary to invite Ms. Muking. Thank you. Our next. Kita nyo, bigla siyang gumanon. Si Colonel Germa. Kasi si Muking marami pong alam. Kung ang alam natin, Bongo, ang trusted ni Pangulong Duterte, meron din pong alabunggo sa Malacanang. Yan po ay si Muking Espino. Yan po si Muking. Wala pa dyan Patrick, wala pang Dea, nandyan na si Muking. Si Muking po, hindi ko pa siya kilala nung mga 2015 sa Duterte movement. Hindi ko pa kilala. Pero nakikita ko na siya kasama-sama parati ni Senator Bungo. Minsan sila nila Pangulong Duterte pag lumilipad sa mga probinsya. Parati sila magkakasama sa isang chopper. Sila Muking at si Senator Bungo. Ganyan po kabigat si Muking. Ganyan po pinagkakatiwalaan si Muking. Lahat ng bayarin, lahat pagdating sa financial assistant ni Bungo, pagdating sa mga vlogger, sa mga defender, Muking ang naka-assign po dyan. Ha? Si Muking po ang nakatoka pagdating sa mga pera na ibinibigay sa amin mga vlogger. Kilala ko yan si Muking. Yan, hindi kilala yan ni BMR. Hindi kilala yan. Hindi naman pasok si BMR eh. Si Bisda. Hindi kilala si Bisda. Kung kilala naman yan, lately na lang. Lately na lang. Lately na lang nila nakilala si Muking. Lately na lang. Pero ako, kilala ko si Muking. Ilang beses ko nakakausap yan. Regular kami nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Tawagan kami ng tawagan. Natatandaan niyo po ba mga kababayan? Nung time na ako'y na-aresto ni Colonel John Ibay sa Baguio City, natatandaan niyo po ba yon? Sa kasong cyber libel, hindi ko na i-mention kung sino nagkaso doon. Hindi si Yorme ang nagkaso po doon. Wala pong ipinail sa akin na kaso si Yorme Isko Moreno. Okay? Para po sa kalaman. Malinaw po yan. Kung napapansin nyo, nung inaresto ako dati ng Manila Smart Police Office ng Manila sa kasong cyber libel, nakaposas na ako, sa gilid ng bahay na kunan pa ako ng video doon, may kausap akong sa cellphone. Natatandaan nyo yun? Si Muking po yun, kausap ko. Ito naman ang maganda kay Muking eh. Dito ka bibilib kay Madam Muking, nung time na na-arresto ako ni Colonel John Ibay sa Baguio, tawagan kami ni Muking. Sinong umaresto sa inyo? Ha? Malalaman niyo po yan sa hearing. Malalaman niyo po yan. Ito na. Nung time na naresto ako, time to time tumatawag si Muking. Mula nakadetain ako sa Smart na kung saan nagpadala sila ng abogado ng PMS na inaaway ko. Sabi ko, ilang oras na ako dito? Ano sa akin dito? Ano ba utos sa'yo ni SBJ? Ano ba utos ni Muking? Ulusing nyo. Binubulok nyo ako rito, mga putang ina ninyo. Ginanon-ganon ko yung abogado. May tumawag pa sa akin na isang direktor ng Malacanang na abogado rin. Hindi rin nila mapapasinungalingan to. Hindi rin nila mapapasinungalingan. Hindi nila mapapasinungalingan. Ha? Hindi nila mapatatanggi.
Kasi nakikita ng mga police smart kung sino pumupunta sa akin doon na taga Malacanang. Pinupuntahan mismo ako sa Smart, Manila. Protektado nila ako noon. Kahit nakadetain ako doon, putangin na may phone. Starbucks pang iniinom ko doon. Hindi ako pinabayaan. Kaya pag sinabi mong vlogger ka ni Digong, at official ka nakakonect sa loob, hindi maaaring hindi mo kilala si Muking. Ultimo siya, may order na kami dyan. Hindi ka gagalawin. Ayos ka dyan. Ganon. Ha? Hindi ko kilala yung buong pangalan talaga nito. Ito. May nag-message. Hermina Espino Aka Muking. Hindi ko po alam na Hermina. Ang alam ko Muking lang. Yun lang ang pagkakakilala ko sa kanya, Muking Espino. Yun lang ang pagkakilala. Akala ko nga kamag-anak siya ni dating gobernur Amado Espino, baka kaipilin. Pero nung nagkakausap kami niya ni Muking, mahalata mo na Bisayang-Bisaya. Oo. Halatang-halata mo Bisayang-Bisaya si Madam Muking. Hindi mo siya maano ng Tagalog na diretsong magtagalog, hindi. Bisayang-Bisaya, halatang taga Davao talaga, hindi mo siya masasabing Pangasinan Hindi mo mapagkakaman Ilocana. Talagang Bisaya. Ito na po mga kaibigan. Kaya nung napanood ko yung mga sinabi ni Colonel Garma, at nakita ko yung sinabi ni Ma'am Beth, doon na ako naloka. Naku po, mapapalutang kaya nila si Muking? Ito, panoodin niyo pa to para magtuloy-tuloy tayo. Binanggit na nga ang pangalan ni Muking, ni Garma. Ipapanoodin niyo. Same day, a certain individual named Muking contacted me by the phone to request Leonardo's contact details, which I promptly provided. A week later, I learned from Arthur Narsolis via phone call that Leonardo had been summoned and was instructed to proceed to Royal Mandaya Hotel for a meeting. Leonardo informed me that he stayed at the hotel for 3 days, during which the President directed him to organize a task force similar to PAOTF. When Leonardo relayed this information and urged me to join the task force, I declined, citing my lack of experience. Ito. Alam mo, ito sana yung isa nag-comment. Ito. Morning, sabay kayo ni Sir Mike live. Ito yung si Sir Abe, Mike Abe. Alam niyo si Sir Abe, ako'y naniniwala kay Mike Abe na kilala niya itong si Muking. 100%! I believe. Kilala ni Mike Abe yan. Kung ako po hindi connected sa SMNI, hindi ako taga Davao, Duterte vlogger lang ako nung panahon ni Digong, ito po si Mike Abe, mga kaibigan, naging tauhan po ni Kibuloy na-assign sa Davao. Ibig sabihin, kung hindi ako nagkakamali, namit ko na to si Mike Abe. Hindi pa siya ganun kapopular sa social media, si Mike Abe, noong mga panahon na yon. Namit ko siya sa Davao City, si Mike Abe. Matandain kasi ako mga kaibigan Namit ko si Mike Abe sa Davao, sa Hotel Elena. Hotel Elena. Itong Hotel Elena ang tinatawag dyan sa Davao, pinaka-paboritong hotel po ito ni dating Pangulong Duterte. Uulitin ko mga kaibigan. Itong hotel na sinasabi kong Hotel Elena, pag ako tuwing pumupunta ng Davao, dyan po ako na ibubuk sa Hotel Elena. Alam po yan. Si Mike Cervera po. Okay. Hindi kilala yan ni Mike Cervera si Muking. Hindi niya kilala yan. Kung kilala niya man, lately niya na lang niya naririnig ang pangalan. Baka nag-research na si Mike. Pero, si Mike Abe, kilala ni Mike Abe si Muking Espino. Abangan niya, baka magla-live niya si Mike Abe. Baka i-mention niya rin ang pangalan. I-mention niya rin yan. Kasi kilala yan ni Mike Abe.
si Muking Espino. Doon ko po namit, meron akong kaibigan na matanda, patay na kasi ito Duterte ang ipilido, pinsan ni dating Pangulong Duterte, matandang lalaki. Pinsan ni Digong, ang ipilido nito Roa, yung matanda. Kaibigan ni Mike Abe yung lalaki na matanda. Patay na to, may picture kami yun Mababalikan ko yung mga picture namin ng matandang to. Kaibigan to ni Mike Abe. Doon ko nakilala si Mike Abe sa Davao, sa Hotel Elena. At alam din ni Mike Abe kung ano ang ginagawa ni Pangulong Duterte sa Hotel Elena. Alam nila yan. Alam nila yan. Doon ko rin nami-meet si Muking sa Hotel Elena. Pati sina Senator Bongo. Kasi si Senator Bongo, kung di pa ako nagkakamali, diyan siya minsan tumitira. Diyan siya natutulog sa Hotel Elena. Diyan sa Davao. Medyo malayo na yun siya na parang mula sa Davao City Hall going to Hotel Elena 10 minutes ang biyahe. Papunta na po yan ng Buhangin yung Hotel Elena. Sa kanto po niya meron fast food na Jollibee na may Jollibee. Kaya aware po ako. Diyan ko rin na-meet personal si Davao City Councilor Pilar Braga. Diyan kami lalong maging magkaibigan ni Pilar. Diyan kami lalong magkakaibigan ni Pilar. Diyan sa Hotel Elena. Ito na po mga kaibigan. Si Muking po ang pinagkakatiwalaan ni Senator Bongo sa lahat ng bagay. Sa lahat. Pag kami may kailangan kay Senator, kaming mga simpleng tauhan lamang na mga vlogger ni Duterte, sasabihin sa amin ni Senator Bongo, ninyo, pag anong kailangan mo, tawagan mo si Muking. I-text mo si Muking. May picture ka ni Muking. Hindi nagpapapicture yan. Si Madam, hindi nagpapapicture yan. Pero kilala ko mukha niyan. Kilala ko yan, si Madam. Ang pangangatawan niyan, tamang-tama lang. Hindi mataba, hindi rin mapayat. Tama lang ang katawan niya. Tama lang ang katawan niyan. Kasi dati pag pumupunta ako sa office dati, ni dating Secretary Martin Andanar sa PCOO, or kay dating Undersecretary Joel Edco, pag dinadalaw ko sila sa Malacanang, dadaan muna kay Muking ako. Pumupunta muna ako kay Muking. Tatawag, Ma'am Muking, nandito ako sa Malacanang, may pupuntahan ako. Si Yosek sa kasi secretary. Tapos magkikita na kami niya ni Muking. Pumupunta ako dyan. Putik, ginamit ang mga tax natin. Yes, ganoon na nga po. Oo. Yan, kilala ko si Muking. Kaya, alam nyo guys, napakaganda itong next na hearing. Hindi. Ilang beses ko na nakaharap si Muking. How many times ko? May personal number niya ako. May personal number ako ni Muking. May personal number ako. Hindi ko po pwedeng ipakita mukha niya rito, syempre. Pabayaan natin na may ipalutang siya sa Congress. May mga text sa akin si Muking. Hindi po ma-i-deny yan. Hindi po nila ma-i-deny. Ito. O may isa pang tanga pumasok. O layas. Ganun lang. Alam niyo mga kasimplihan lang. Ganun lang. Pag ang tanga pumapasok sa live, wag mo nang bigyan ng pagkakataon na magpaliwanag ka. Kasi tanga yan. Hindi tatanggap ng paliwanag ang mga yan. Ha? Ngayon, yes, tama. Tama ka. Exciting next Quadcom hearing. Tama ka, Ma'am Melanie Enriquez. Oo. Ha? Tama ang katawan yan. Parang ang katawan yan, hindi nalalayo sa katawan ni Senator Pia Cayetano. Pia Cayetano. Oo. Speaking of Pia Cayetano, siyempre, patugtog natin to.
Benhur Abalos tayo. Patuloy na pagbaba ng mga krimen mula 2022, si Abalos yan. Yung isa sa pinakamalaking drug bust sa kasaysayan ng bansa, si Abalos yan. Yung binigyan ng pagkakataong magkatrabaho ang mga preso paglaya nila, si Abalos yan. Yung patuloy na pagbigay ng bagong fire trucks at pagtayo ng fire station sa buong bansa, si Abalos yan. Mayor ng Mandaluyong noon, DILG Secretary ngayon. Yan si Benhur Abalos. Gawa, hindi Yan, si Benhur Abalos. Hindi salita, bagkus gawa. Suportahan niyo yan mga kaibigan. Ha? Malaki ang maitutulong yan. Ha? Huwag pansinin ang Pangulo. Yeah, di ba? Kaya mga kaibigan, napaka-exciting po ang mangyayaring hearing this coming next week. Oo. Yes, alam mo itong nagpo-comment na to, kilala niya. Hotel Elena bandang kanan po yan. Kay June Villar po yan na hotel. Katas ng mga talent sa Japan. Hehe. Hindi ko kilala yung June. June, hindi ko napanamimit yan. Naririnig ko ang may-ari Villar nga. Akala ko nga kay Manny Villar eh. Oo. Ang tapat mo ng Hotel Elena, kasi ito sinasabi ko, Jollibee, lakad ka, tatawid ka pa. Pagkatawid mo, meron arcade, di ba? Mga internet shop. Internet shop, diretso ka pa. Hotel Elena na yan. Ang tapat ng Bacantin Lote. Di ba? Bacantin Lote ang tapat nun, ng Hotel Elena. Ewan ko kung Bacantin Lote pa rin ngayon. Hindi ko lang alam kung baka. Malawak yan eh. Yung Hotel Elena, malaki yan eh. Saka napakaganda. Napakaganda ng area na yan. Napakalaki ng area. Ilabas na ako nakapunta dyan, kaya alam ko, aware ako. Alam niyo mga kaibigan, pag ang isang tao, nakapunta ka na sa lugar. Pag ang isang tao, nakapunta ka na sa lugar, alam mo, ang pasikot-sikot eh. Kasi nakapunta ka eh. Kahit balik-balik ka rin ka, lituhin ka, hindi ka malilito kasi napuntahan mo ang location. Napuntahan ko mismo ang Hotel Elena. Yan ang pinaka-paboritong hotel ni dating Pangulong Duterte. Kaya aware po ako sa Hotel Elena. Alam ko ang Hotel Elena. Aware na aware ako dyan. At maganda po ang Hotel Elena. Yes, sound familiar. Kasi lahat po ng mga pumupunta kay Duterte sa Davao noong mga panahon niya, Hotel Elena talaga ang bagsakan namin. Lahat kami, doon kami. Lahat kami, doon kami pumupunta. Doon kami pinapatawag, doon kami kinakausap sa Hotel Elena. Napakahiwaga ng Hotel Elena noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Baka itago na ni Bongo si Muking. Yes to Abalos. Hindi natin masasabi. Oh. Pero sana, sa akin sa akin, mga kaibigan, maganda na mapalutang si Muking sa Congress. Napakaganda. Kasi po yan si Muking, hindi sanay yan sa mga ganyang investigation. Hindi sanay yan. Napakatahimik na tao ni Muking, sa totoo lang. Mailap pang makipag-usap yan. Isa sinasabi na ko niya ni Muking, ninyo baka nire-record mo ako, kilala kita ha. Sabi ko, ma'am, hindi kita nire-record, ma'am. In fairness sa Muking, hindi ko siya talaga nire-record sa mga usapan namin. Noong mga panahon na yun, wala akong nire-record. Wala. Pero pag kailangan mo talaga ng tulong, kasi ang style ko niyan, kaya sinasabi ni Senator Bongo sa akin, na ninyo pag may kailangan ka, huwag ka nang rumekta sa akin, lahat idaan mo kay Muking. Doon, isa parating mo sa kanya. Ako, ang ginagawa ko, tatawagan ko si Senator Bongo. Ite-text ko, boss, kailangan ko pong ganito. I-explain ko kung bakit ko kailangan. Magte-text na po ako kay Ma'am Muking. Para, isusundot ko muna kay Senator Bongo yung hinihingi ko. Pagkasundot ko, sabay ipapalo up ko na si Muking. Yun ang ginagawa namin noong mga panahon na yun. Kasi minsan, sasabihin ni Muking, no, wala pang approval si boss. Kaya ginagawa ko,
Bukagad kay Bongo. Lahat kay Muking kami lahat dumadaan. Parang ang papel ni Muking, parang same lang sila ng papel ni Bongo. Lahat dadaan kay Bongo, lahat dadaan din kay Muking. Pag dumaan ka kay Muking, approval ka na sa lahat ng bagay. Lahat yun dadaan. Alam mo guys, ang huling mayroon akong nailapit na napakiusap kay Muking na naipwesto. Hindi ko na i-collaborate kung ano yung nailapit ko kay Muking. Huling-huling nailapit ko sa kanya. Talaga naman na i-promote yun. Kapagin natin mga kababayan ang mga susunod na kabanata dyan sa Kongreso. Napakahalaga ng paglutang. Pakinggan ulit natin ito. Itong isa pang video na last. Na kung saan, sino ba si Muking? Pinangalanan siya ng isang congressman. In-explain sa kanya doon sa hearing, si Muking is ito. Kasi may sinabi ka dito a certain Muking contacted you. Is he Muking Espino? Espino. Yeah, staff po ni, ano po yan, sa City Hall, sa office po ni Sir Bongo during that time. Staff to ni Senator Bongo? Yes po, during that time. Anong pangalan niya? I forgot, Mr. Chair, but she's known with that name. Okay. Yeah, and here, kay Espina. Espina or Espino. Anyway, It can be verified. siguro, Mr. Chairman, to give clarity on this statement made by Kohina Garma, let's invite this Muking Espino in the next hearing. And, sige po, Mr. Chair. Comsec, please take note and send invitation for our next platform hearing. Mr. Chairman, I think that certain Muking is assigned during the time from Davao. Yun po sa Malacanang. I think he's... Yeah, mahina nga yung sound. Nakuha ko yun sa hearing ng Congress. Alam niyo mga kaibigan, dito sa pinakita ko huli sa inyong video, natatawa na lang ako eh. Kunwari, hindi kilala ng mga congressman, si Muking Espino. Oo. Siyempre, para nga masabi, hindi sila nakakonect dati. Pero totoo yun mga kaibigan, kilala po ng mga politiko. Mula Congress, Senado, Gobernador, mga mayor na lumalapit kay Pangulong Marcos, kay Pangulong Duterte, kilala ang Muking Espino. Sa mga kaibigan ko, kahapon, mga kausap ko na mga Duterte supporter pa rin ngayon, kahapon na mga kausap ko, I'm sorry sa inyo. Sabi nga nila, sabi ko nga sa mga kakilala ko, ano yan, na-mention na si Muking, nako, delikado to. Tuloy-tuloy na to. Sabi ko, magandang topic to. Sabi nga sa akin ng iba, wag mo nang itopic si Muking. Kaibigan natin si Muking. Kawawa naman, hindi sanay pa naman yan sa ganyan intriga. Hindi sanay yan sa ganyan. Hindi, ako naniniwala ko, hindi talaga sanay si Muking. Sa mga ganyang patawag-patawag, sa investigation, ayaw ni Muking yan. Kasi kilala ko personal si Muking. Hindi po siya mahilig sa mga publicity, si Muking. Hindi po mahilig. Kaya ko po siya na-topic ngayong umaga dahil na-mention na po ang pangalan niya sa Kongreso. Ngayon, ang kinikwento ko po sa inyo about kay Muking, yan po ay base sa aking nalalaman. Base sa akin experience. Base sa aking karanasan na nakakausap ko si Muking personal at nakakatawagan sa cellphone. Pag may pautos si Bongo, pag may pautos sa amin at may lalo na pag-araw ng sahod namin sa Malacanang nung time ni dating Pangulong Duterte, si Muking ang nag-a-update. Ang pinakagusto ko kay Muking, ito ang gusto ko kay Muking eh. Kung ang sahod ko kay Muking, halimbawa, October 20, pero hindi naman yung talagang araw ng sahod. Halimbawa, October 20 ang sahod namin kay Muking. October 19 ng gabi, Sir Nino, napadala ko na po yung pera po para po sa inyo.
Paki-check na lang po yung allowance po ninyo. Ako naman, mag-check agad ako. Mag-check agad ako sa ATM ko. Pag na-check ko na, pasok na, re-replyan ko si Ma'am Muking. Ma'am Muking, maraming salamat po. Thank you po. Parating advance magpadala si Muking. Hindi na di-delay. Kaya nga, pag hindi nyo, pagsasabihin yung Duterte kayo, Defender Duterte kayo, tapos hindi nyo kilala ang pangalan ng Muking, tatawanan ko kayo. Ang sagot ko dyan, mapagpanggap na Duterte kayo. Alam nyo guys, abangan natin ang mga susunod na mapangyayari. Napakaganda ng magiging talakayan na to. Napakaganda ng mga susunod na eksena sa Kongreso. Pagpupuyatan ko itong pagpapatawag kay Muking. Huwag kakalimutan, Chupaco Party List para sa 2025, ang boses ng mga kalalakihan. What's up na tropa pip? So nakita nyo naman po yung ating video dyan ni Kuya Nino Barsaga. At alam nyo po, sa totoo lang, hinala ko itong si Muking o Muking. Baka hindi na po ito magpakita sa Quadcom kasi bata talaga to ni Digong. Sanggan dikit daw po talaga to. At ito po ay pinagkakatiwalaan talaga, trusted talaga ni Digong. Kaya ako'y diskumpiyado na ito po ay a-attend sa Quadcom. Wala nga daw pong makakapunta kay Digong nang hindi dumadaan dito sa Muking na to. Kaya alam nyo, isa si Kap Nino Barsaga sa dapat po na makausap ng Quadcom para po mapatotohanan at mabigyan ng suporta yung pahayag nitong si Royina Garma, di ba? Royina Garma at Nino Barsaga. Si Kap Nino ay meron po siyang kinalaman patungkol po dito sa EJK investigation na ginawa ng DILG. Si Kap mo, etong si Kap, doon din kay Muking kumukuha ng pera o si Muking ang nagbibigay ng pera kay Kap Nino Barsaga. So di ngayon po, kumbaga magkakaroon ng mga supporting na pahayag, di ba? Magsusuportahan yung dalawang pahayag, di ba? Makakabuo ng anggulo ng istorya etong sila Congressman Dan Fernandez, Paduano, Benny Abante, Romeo Acop, Gonzales, di ba? Kaya po ito, sabi ko nga sa isip ko habang pinapanood ko tong video, dalawa ang posibilidad. Pwedeng hindi umattend sa Quadcom, pwede din namang umattend. Ngayon, kapag ito yung umattend, mababasa na yung paa nito at tuluyan na itong maliligo. Ano yung ibig sabihin nun na sinabi ni Romeo Acop? Kapag nabasa yung paa mo, kumbaga, nagsimula ka na magtapat, ibuhos mo na lahat. Diba? Katulad ng ginawa ni Garma. Ito pong si Leonardo. Si Edilberto Leonardo, ang ex-Napolcom executive, ay magtatapat na rin daw po sa Quadcom. So, napakatibay na po ng mga pahayag na yan. Paano pa makakalusot si Bato, si Bongo at si Digong dito sa reward system na pinagtapat ni Royina Garma. Ngayon po, curious na curious kasi wala po talagang lumalabas na litrato kung sino etong si Muking Espino or si Irmina Espino. Dati po siyang Assistant Secretary ng Presidential Management Staff. So, habang tayo po ay naghahanap ng mga litrato, ito po ang ating mga nakita. So, nung mag-search po ako sa Google, nakita ko po itong isang post na ito dated September 25, 2019. At makikita po natin dito na yun daw pong sangguniang kabataan ng Barangay Mintal ay nag-courtesy call sa Office of the Special Assistant to the President, ASEC, Irmina B. Espino at the Malacanang Palace. So, hindi ko alam talaga kung sino yung
Ermina Espino o si Muking Espino. Hindi natin talaga siya kilala, hindi natin siya nakikita, hindi pinapakita sa balita kung sino po si Muking Espino. Sikat na sikat ang kanyang pangalan, napaka-popular po ngayon sa mundo ng politika, sa Quadcom. Talaga naman pong maririnig mo mayat maya ang pangalan na ito, lalo na po sa mga interview ng ating mga kongresista. Dahil nga po pinangalanan siya ni Royina Garma na ito ang nag-aabot daw po ng pera, or ito daw po ang kumbaga kasabwat sa EJK. So dito po sa litrato na ito, bukod tangi, ito lamang po ang tingin ko ay hindi po kabataan dito sa post na ito na nakita natin sa FB. Siya lang po yung tingin ko na hindi po mukhang bata katulad nung mga nakapalibot sa kanya na mga SK. So tingin ko ito ay hindi na po siya SK. Kaya sabi ko baka siya si Muking Espino. At meron pa po tayong nakitang isang post sa FB na meron din pong parang kahawig niya. Ito naman pong isang post na meeting dated July 24, 2019. Nakalagay po dyan, post na meeting with the directive of the President. At nakalagay din po dyan, ito pong pangalan na ASEC Ermina Muking Espino. Nakalagay din po dyan, kasama po dyan sa meeting na iyan. So ngayon, nakita natin yung post ng Sangguniang Kabataan, nakita rin natin itong post na ito ng Office of the Presidential Assistant for the Visayas. Ito po ang naging tingin ko na may hawig doon po sa unang litrato na ating nakita. So ito po yung litrato. Pag zoom, makikita po natin na may hawig po siya doon sa unang litrato na nakita natin na may kasamang mga Sangguniang Kabataan official. So siya nga po kaya si Muking Espino, kasi po wala pong nagpo-post, wala pong nakakakilala, wala pong nakakakita kung sino po si Muking Espino. Kaya po tayo ay nagtatanong. Kasi po gusto po natin na malaman, kasi baka mamaya po dahil nga po sa siya pinapatawag na ng Quadcom at dahil nga po super trusted ito ni Digong, baka po mamaya ay hindi po ito lumutang sa Quadcom. At least, di ba, alam nila kung ano po ang itsura ni Muking Espino. Malalaman po natin sa susunod na hearing ng Quadcom kung magpapakita, lilitaw at magtatapat po ng kanyang mga nalalaman itong si Muking Espino. Maaaring umattend din siya, pero pwede niyang i-deny ang lahat ng sinabi ni Royina Garma. Pwera na lamang talaga kung itong si Edilberto Leonardo ng Napolcom mag-testify din laban dito kay Muking. Kasi ito po, ano na to, kumbaga kasukulan na to 'Di ba? Hahanap na lang po sila ng lusot kung ano po ang mangyayari at kung ano po ang kanilang mga magiging partisipasyon o naging partisipasyon dito po sa EJK, 'di ba? Sana nga talaga siya si Muking Espino para po makita na po ng ating mga kababayan at syempre, 'di ba, para maging aware ang Quadcom na ito po ay maipakilala na nila sa susunod po na hearing, 'di ba? Sana nga talaga ay umattend si Muking, maliwanag niya itong mga pangyayari na ito, mga naganap na ito noong EJK, kasi mabigat po talaga ang akusasyon kay Muking Espino o Ermina Muking Espino. Nakita natin sa Rappler Rappler sa kabilyonaryo, yun ang kanyang full name. Kaya po sinearch natin sa sa Google. Buti na lamang talaga at may mga post pa po dyan na hindi nabubura. Yun ang pinagtataka ko. Wala pong FB page, walang FB profile, walang FB account na makikitang merong pangalan
na Ermina Espino o Muking. Ewan ko lang kung bakit ganun, kung bakit hindi ko makita, kung bakit wala akong ma-search. Baka pwedeng nag-deactivate or wala talagang social media account. Pwede pong ganun, di ba? At ayon nga po dito sa People's Tonight, nakalagay po dito sa balita po, sa sinumpaang salaysay ni Garma na kanyang binasa sa pagdinig ng House Quad Committee noong Biyernes, nabanggit nito ang isang muking na tumawag sa kanya upang hingin ang numero ni Police Lieutenant Colonel Edilberto Leonardo. Yun nga po yung sinasabing iglesia na inirekomenda ni Pangulong Rodrigo Duterte upang pangunahan ang pagpapatupad ng kampanya na yon. Ayon kay Garma, si Muking ay si Ermino Espina na naging tauhan ni Go sa Davao City Hall noong si Duterte ang alkalde pa ng lungsod. Oh, okay. Nagtrabaho rin naman si Muking bilang assistant secretary nito ni Go na ito ay talagang special assistant to the president noong nasa Malacanang na si Duterte. Isiniwalat ni Garma na nakatanggap ng reward ang mga pulis na nakagurgur ng drug suspects at nababawi ng mga pulis ang kanilang gasto sa operasyon kapag nakapagsampa ng kaso sa korte laban sa mga drug suspect. Kinuwento ni Garma na kinausap siya ni Duterte noong 2016 upang maghanap ng pulis na mangunguna sa kampanya laban sa pinagbabawal na pulburon, at si Leonardo na kanyang upperclassman sa PNP Academy ang kanyang ibinigay na pangalan. On the same day, a certain individual named Muking contact me by phone to request Leonardo's contact details, which I promptly provided. Ayun po. So, ito pong si Muking talaga ang isa sa mga, kumbaga, key personalities dito po sa sinasabing war on pulburo ni Digong. Siguro napanood nyo na rin po yung aking vlog kaninang umaga. Yan po ay meron pong sinasabi si Bongo na patungkol po diyan sa war on drugs na pumapalakpak daw mga tao, standing ovation, natural syempre, 'di ba? Pag nakasona si Digong, pwede ka bang hindi pumalakpak diyan? Baka bukas makalawa nasa narcolis ka na. Sana mapanood nyo po yung aking vlog patungkol dyan. Baka mamaya, hindi ka sumang-ayon doon sa mga sinasabi ni Digong nung siya ang presidente. Baka matulad ka kay Mayor Halili. Diba? Kaya alam niyo po, sana po talaga makakuha tayo ng hustisya. At alam niyo po, ang kauna-unang hustisya na makukuha natin ay kapag hindi na po nanalo etong si Bato, si Bongo, si Ipe, Philip Salvador, etong si Vic Rodriguez, si Marcoleta, si Amy Marcos, makakakuha po tayo ng ng hustisya. Yan po ang unang hakbang ng hustisya, ang hindi na sila magkaroon ng posisyon sa gobyerno. Pangalawa po na makukuha nating hustisya ay kapag may nasampahan na po ng kaso dito sa mga tao na ito na tinuro ni Garma na meron pong kinalaman diyan po sa EJK. At pangatlo ay kapag po nakarating na rito sa ating bansa ang mga ICC official na dadampot po dito sa mga suspect diyan po sa EJK na yan. So, mahaba po ang lalakbayin pa nito, matagal pa to, marami pang hearing ito, marami pa po tayong mapapanood na aksyon diyan po sa Quadcom. Sana wag tong sukuan ng Quadcom. Mabuti talaga at may Quadcom. Wag lang sanang mangyari na magpahiring din si Bato diyan po sa Senado at i-contempt ang lahat po ng mga tao na ito, si Leonardo, si Royina Garma, si Marvin Marcos. Baka mamaya i-contempt din to ni Bato de la Rosa. Diba? Yan po ang aking nababanaag. Baka mamaya magpahiring si Bato, i-contempt ang lahat ng yan, hindi na pabalikin sa Quadcom. Tapos magulat tayo, bigla na lang mga umiiyak yung mga yan at sinasabi, tinakot lang po kami dun sa Quadcom.
Quadcom, di ba? Nako, lumang tugtugin na. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo, ingat po kayo. Sa mga nakakakilala, ako talagang gusto ko lang naman makatulong po sa ginagawang investigasyon ng Quadcom kasi parang puzzled sila. Hindi nila kilala kung sino po yung Muking na yun. Baka siya nga po, di ba? So, yun lamang po. Maraming salamat. Ingat po kayo, Mama Chup Chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.